before we give a good service to God, of course, we must receive the power of the Holy Spirit, because without the power of the Holy Spirit, our serving to God, our service to God is nothing. Amen? Hallelujah. And in Romans chapter 12 verse 1 says, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So ibig sabihin, yung makatwirang pagpupuri natin sa ating Panginoon, yung service natin sa Lord, ay we need to present our body as a living sacrifice, because without presenting our body as a living sacrifice, everything will be nothing. Amen? Hallelujah. How can we serve God? How can we give God our best if we don't present our body as a living sacrifice? And of course, galing po yun, yung kapangyarihan na yun galing sa Holy Spirit. As we learn in the book of Acts, right? Paul was successful in his service to God. It's because of the power of the Holy Spirit. Because without the power of the Holy Spirit, we can do nothing. Amen? We can't glorify God. Amen? So, dito po ay like Jesus says in John chapter 10 verse 11, He lays down His life for the sheep. So that sheep is us. Amen. So in 1 John chapter 3 verse 16, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Amen. We're serving God, but tayo po ay naglilingkod sa Diyos, pero ginagawa natin ito para sa ating mga kapatid. Amen. Ginagawa natin ito para sa lahat sa atin. So kung ginagawa natin ito sa Diyos, ay ibigay po natin yung best natin para sa ating Panginoon. We're serving our God as King of our lives. Amen. So like I remember last Sunday, Brother Richard rescuing Tatay Roding, right? So kailangan po sa atin, we're always attentive, we're always concerned for others, lalo na pag nasa labas tayo. Amen. Na hindi tayo nakafocus sa ating sarili, but para sa lahat ng mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Amen. Katulad na nangyari kay Tatay Roding, we know na hindi naman pababayaan ng Lord si Tatay, hindi po ba? But it was happen for our learning, of course, right? It was happen para maging aware tayo at maging concern tayo sa isa't isa. Nung si Brother Richard ay sabi niya sa akin, Nay, ako na lang mag-aabot ng salamin mo kay Sister Annie. Then habang inaabot ko yung eyeglasses ko kay Brother Richard, yung attention niya wala sa kamay ko, na kay Tatay. Kasi si Tatay alam niya yung nangyayari kay Tatay. So especially when we're outside the church, when we have fellowship outside, we need to be observer, not only for ourselves, for our families, but to others, because we're yun yung the best na service natin sa Lord, yung maging concern tayo sa isa't isa. Amen. Hallelujah. So laging ready tayo. We're always ready to help others. Amen. Not only for ourselves, not only for our families, but for our others also. That's the kind of service that God wants us to do. Amen. So dako na po tayo sa ating text in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Huwag po kayong mag-alala, napaka-iksi lang ng ating mensahe ngayong umagang ito. A worker approved by God. So let's open our Bible if we have Bible or our Bible app. In 2 Timothy chapter 2 verse 15 says, do your best to present yourself to God
as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Nagpala po ng Lord ang kanya pong mga salita. So, number 1 here is do your best. Amen. Do your best. In Romans chapter 12, begin in verse 1, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your true worship or your true service to God. So, we always present our body to do our best for God o sa ating mga kapatid. Amen. Without hesitation. Amen. Na hindi tayo nagkakaroon ng double mind o na hindi tayo nagdadalawang isip na remember again, Tatay Roding and Brother Richard. Sabi ko, putahan mo na. Sabi niya, madulas. Para bang sinabing may leon sa daan, sabi ng Bible, what is Tomasya? But when it comes sa pagtulong, dapat anuman yung sitwasyon, dapat ready tayo. Hindi tayo magdahilan. Huwag tayo magkaroon ng reason para tumulong. Di po ba? Amen. We're always ready to help if ever happen, you know. Because that's we're God's servant. How can we do our best if we're not doing what is best for others? Amen. That's yun po yung paglilingkod na tama sa ating Panginoon. Lagi tayong ready mag-rescue, tumulong sa lahat ng needs ng ating mga kapatiran. Because yun po yung ating yun po yung ating paglilingkod sa Diyos. Amen. And in Ephesians chapter 4 verse 1, it is here, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Amen. Si Apostol Pablo nga, di ba, isa siyang prisoner, but lahat ng tulong, amen, lahat ng tulong nagagawa niya para sa mga kapatiran, pinalalakas. Apostle Paul strengthened him even he was in prison. Amen. Bakit? Yung salita po ng Diyos hindi nakakulong. Amen. Marami tayong magagawa, marami tayong mga source para makatulong po sa bawat isa. Para sila ay mapalakas, para sila ay talagang madala sa tunay na presensya ng ating Panginoon. Amen. So yun po tayo. Hindi tayo tingin niyo po nagkaroon tayo ng COVID. How many months? More than a year and a half. But hindi yung salita ng Diyos, nahinto ba tayo sa pag-church? Hindi po ba hindi? Nahinto ba tayo sa share ng Word of God? Di po ba hindi? Walang nakahadlang sa bawat isa sa atin. So, ganon din po. Yung pagtulong natin at pag-share ng salita ng Diyos sa iba, lalo na po doon sa mga kapatiran na wala pa talagang tunay na relasyon sa Diyos. Amen? That's the kind of service God is wanting us to do. Amen? So, in number 2, a worker who has not need to be ashamed. Walang dapat ikahiya. Amen. In Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God to salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Amen. Wala tayong pipiliing tao. Hindi natin dapat ikahiya yung magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi tayo mahihiyang i-share ang salita ng Diyos even in our workplace. No po, hindi tayo mahihiyang magdala ng Bible. Amen. Hallelujah. Hindi tayo mahihiya na ipahayag ang salita ng Diyos because it is here. It is the power of God to salvation. Hindi lang sa mga Jew o sa Greek, kundi sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao na nais ni Lord na makakilala sa Lord, sa Kanya. Amen?
So napakahalaga ng kaligtasan. So ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay nakasalalay doon ang kaligtasan ng lahat ng tao. And at the same time, while we're sharing the gospel, tayo din po ay pinalalakas, tayo po ay binibless ni Lord. Amen? So, huwag po nating ikahiya ang salita ng Diyos. And also in Acts chapter 4 verse 12, bakit hindi natin dapat ikahiya? It's because in Acts chapter 4 verse 12, Jesus, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Amen. Dito sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. And also in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. Amen. Sa Lord lang po tayo dapat, si Lord lang, si Christ lang ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin at wala na pong iba. Praise God. Hallelujah. And in Philippians chapter 1 verse 20, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage, now as always Christ will be honored in my body, whether by life or by death. Ayun po yung inaasahan ni Apostol Pablo, na sa mabuhay, hindi natin dapat ikahiya sapagkat sa mabuhay o sa mamatay, tayo po ay kay Kristo. Amen? Hallelujah. So number 3, rightly handling the word of truth, or rightly dividing the word of truth. So dito po ay hinihingi ng Lord sa atin yung atin pong tunay na katatayuan na hinihingi ng ating Panginoon. We need to sanctify ourselves. It says here, sanctify them in the truth. Your word is truth. So without sanctification, we cannot rightly handling the word of truth. Amen? Hallelujah. Hindi natin kayang isagawa kung hindi tayo sanctified by the truth. Hindi natin kayang isagawa bravely yung salita po ng ating Panginoon. Amen? Hindi natin kayang ipamuhay. Hindi tayo magagamit ng Lord mightily if there is no sanctification with Him. So kailangan nating italaga yung ating mga buhay sa katotohanan, ang salita niya ay katotohanan. Amen? So in Proverbs chapter 4 verse 13, keep hold of the instruction, do not let go, guard her for she is your life. Amen. So panghawakan po nating mabuti yung lahat ng mga instruction na binigay po sa atin ng Lord, which is the word of God. At dahil ito po yung ating buhay, sabi, bantayan natin ito. So always guard first ourselves na hindi tayo ma-fall into temptation, dahil ito po yung buhay natin. Ito yung tunay na buhay. Without Christ, we have no life from Him. And in Revelation chapter 3 verse 11, I am coming soon, sabi niya. I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown. Amen. Hallelujah. So, sabi ng Lord, malapit na siyang dumating. So, hold fast. Paghawakan po nating mabuti yung salita ng Diyos na binigay po sa atin, yung lahat ng mga instructions niya, yung lahat ng mga teachings niya, panghawakan po nating mabuti at para walang makaagaw ng ating corona. Amen. Hallelujah. So nasa conclusion na po tayo. Praise God. Salamat sa Lord. In Ephesians, we can open our Bible in the book of Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but
understand what the will of the Lord is. Amen. Praise God. Salamat po. Maging maingat po tayo sa ating paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga matatalino. Samantalahin natin yung pagkakataon na binibigay po sa atin ng ating Panginoon, sapagkat ang sanlibutan ay pasama ng pasama. Amen. The days are evil, so we must stand in the will of the Lord. Walk as wise, not as unwise. Amen. Maging matalino tayo. Maging tayo po ay samantalahin natin binibigay sa atin ng Lord na pagkakataon. Habang mayroon pang pagkakataon, i-grab na po natin ito at patuloy natin kilalanin na yung itinuturo sa atin pamuhay po natin not hearers only but a doer of His word. Amen. And in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, dito po tayo magtatapos. Sabi po dito, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Amen. Samantalahin po natin yung pagkakataon. Maglingkod na po tayo sa Lord ng tunay at totoo. Bigay na po natin yung the best natin para sa Kanya. Maging immovable po tayo. Abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord labor is in the vain. Hindi masasayang. Alam natin na yung paglilingkod po natin sa Lord ng the best ay hindi po ito masasayang. Kaya alam ko po ang Lord ay pinaunawa po sa atin yung kanyang mga salita ngayong umagang ito. And salamat sa Lord. At binibigay ko po kay Sister Marcia. Amen. Thank you, Nanay Helen.